Sabihin ko sa'yo, tatanggalin namin yung fake news. Ngayon, sino who decides ang fake news o hindi? You, because you're the platform. Hindi, platform lang kami dyan, nilalagay lang yun dyan. So, dapat meron dyang mag-clearing house na magsasabi kung ano ang totoo at And legit. who will be the clearing house? Dati, may mga kinukuhang mga third party Na check, oo. fact checker. Gaya halimbawa ng isang news agency Yeah. na kontrobersyal nung nagdaang rehimen na, no? Tinanggal na yon. Hindi na yun kasama sa mga nagpa-fact-checking agency, no? Hindi, kung fact checker ka halimbawa, gaano karami ang facts na kailangan mong i-check? Mismo yan, no? Diba? At paano mo yan matatrace agad, no? So, ito yung, ang tricky dito, hindi ko alam, pinag-isipan naman siguro ito ng DICT, no? Ba't patingin nga sa camera, tumitingin sa camera. Ay, tinanggal yung camera sa akin. Nakatingin sa camera. Gusto ko naka-close up din. Yan, ayan, di ba? Nakatingin kami sa camera. Paano mo, sa lahat ng pagkakataong, sino ang walang bahid na magsasabing ito ay totoo at iyan ay hindi? So kapag ikaw ay kumuha ng third party fact checker, there will always be judgment on you. Yeah, people always have biases. Yun ang problema kasi ang pagbabanta rito, gusto ko tawaging banta ito na kapag hindi daw inaktuhan ito, ay gagawa ng paraan. Failing to take prompt and sufficient action shall constrain the Philippine government to consider appropriate regulatory and legal measures. Regulatory. So, paano i-regulate iyan, no? Paano i-regulate? So, kung sabihin ng Meta na, ito yung ano ng Meta. Okay, maraming gumagamit eh. So, hindi kami gagawa ng action. Yeah. So, ano mangyayari? Tatanggalan nyo ba ng access ang Mga 80 milyong sa Meta Pilipino, no? 80 milyong account, no? Ayan yung sulat, no, sa Meta. I-regulate nyo ba? Papaboran nyo lang ba ang ilang tao na gumamit nito? So, i-issue to ng expression, freedom of expression bandang huli, ipagkakatiwala mo ba sa gobyerno yung regulasyon sa pagpapahayag? Totoo. Samantalang ang gobyerno, may malinaw na may agenda rin ito to curtail, it could be, no? Maaring byproduct nito, ito, kalaban namin to si Jerry Gracio, Yeah. Demanda kita. Ay, parang totoo. Parang totoo, cyberbully. Di ba? Kasi, opinion mo yan, ginagalang ko yan, pero nakakasakit sa akin, demanda kita. So, ngayon, Hindi lang ito isapin ng, wag mo magpakalat ng fake news. Alam natin, malinaw na ito may fake news. Pero imbes na targetin mo yung platform, targetin mo yung mga nagpapakalat. No? You have your NBI with you. kasi pwede namang matrace eh. Ang malaking problema, kayang tingnan kung saan galing yung source ng fake news. Ang problema, bakit hindi na natitrace ng government agency na responsable kung saan galing ang fake news, sampulan at ikulong. Yun nga mismo eh. Kasi kapag Ang dami. hanggat walang nasasampulan, syempre tuloy ang pagkalat ng fake news. Manatili nakatutok sa Abante. Sundan kami sa aming mga social media accounts. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, DWAR Abante Radio, para sa mga eksklusibong balita.